Ang perpektong sandali ay hindi lamang umiiral. Hanggat naghihintay ka, hindi na ito darating. Mayroong palaging isang dahilan, hindi sapat na pera, masyadong maraming mga problema, hindi na aangkop na oras, hindi ka nais na mga pangyayari. Ang buhay, gayunpaman, nagsisimula lamang kapag tumigil kami sa pagpapaliban at gumawa ng unang hakbang. Kung naghahanap ka ng praktikal na karunungan, nang walang pagmamalabis o nagpapakita, sundin ang nilalamang ito. Nakatira kami sa isang palaging ikot ng paghihintay. Magsisimula ako kapag mayroon kang mas maraming pera, kapag ang nakagawi ang kalmado, kapag gumaling ang mga bagay. Ang mindset na ito ay nagiging taon sa mga hindi nakuha ng mga pagkakataon. Habang ang ilan ay naghihintay ng inspirasyon mula sa kalangitan, ang iba ay nagsusulat ng mga libro sa gabi, kahit na walang kalooban. Habang ang ilan ay naghihintay para sa swerte na kumatok sa pintuan, ang iba ay nagtatayo ng kanilang sariling mga paraan. Ang pagkakaiba ay tiyak doon, kung sino ang kumikilos at sino pa rin. Ang isang matandang talinghaga ng mga Hudyo ay naglalarawan ng mabuti. Ang isang binata ay naghanap ng isang matalinong tao at sinabing, "Master, nais kong malaman, ngunit hindi ito ang tamang oras. Mayroon akong pamilya, trabaho, maraming responsibilidad. Kapag nalutas ang lahat, magsisimula ako." Sumagot ang sambong, "Inaasahan mong mag-aral ang katahimikan, ngunit ito ang pag-aaral na nagdadala ng kapayapaan sa kaluluwa. Kung maghintay ka ng perpektong sandali, hindi ito darating. Magsimula na ngayon at ang sandali ay magiging perpekto." Kinumpirma ng mga modernong pag-aaral ang ideyang ito. Ipinaliwanag ng psikologo na si Daniel Kahneman na ang aming utak ay may posibilidad na lumikha ng mga katwiran upang maiwasan ang mga pagsisikap. Napahamak namin ang mga paghihirap at maliitin ang kapangyarihan ng mga maliliit na hakbang, tiyak na ang mga nagbabago ng mga katotohanan. Si Viktor Frankl, isang psychiatrist at nakaligtas sa Holocaust, ay nagsabi, ang kahulugan ay hindi inaasahan ang nais na mga kondisyon. Ipinanganak siya mula sa mga pagpipilian. At ang pagpili na ito ay palaging nasa kasalukuyan, hindi bukas, hindi pagkatapos, ngunit ngayon. Mayroong 3 pangunahing mga prinsipyo upang mailagay ang paghihintay at magsimulang mabuhay sa katunayan. Ang una, halaga ang maliit sapagkat ito ay kung saan ang simula ng mahusay na naninirahan. Maraming mga tao ang nangangarap ng mahusay na mga nagawa, ngunit kinamumuhian ang kaunting mga aksyon na gagawing posible sa kanila. Gusto nila ng isang bahay, ngunit hindi nila pinalaya ang unang barya. Gusto nila ng karunungan, ngunit huwag basahin ang isang pahina. Gusto nila ng mga pagbabago, ngunit pinaglaruan ang isang solong hakbang. Kaya walang nagbabago. Sa tradisyon ng mga Hudyo, itinuro ito, siya na pinarangalan ang maliit na tumatanggap ng dakila. Nakilala ko ang isang tao na, sa loob ng maraming taon, na save ang isang barya sa isang araw. Tumawa ang mga kapitbahay, hindi ito pera. Pagkaraan ng mga dekada, mayroon siyang isang maunlad na kalakalan at ang kanyang sariling tahanan. Ang kanyang paggalang sa bawat sentimo ay nagpayaman sa kanya. Ipinaliwanag ng may akda na si James Clear na ang mga gawi ay itinayo sa ganitong paraan, maliit na kilos, paulit-ulit na libong beses, makabuo ng mga pambihirang resulta. Ang pagpapahalaga sa maliit ay nangangahulugang nagagalak sa isang pahina ng basahin, isang katamtamang ekonomiya, isang pagsasanay na nagawa, isang agahan ng walang mga abala. Ang maliit ay ang binhi, ang malaki, ang puno na ipinanganak mula dito. Sino ang nag-iisip na ito ay kaunti upang baguhin ang aking buhay, ay nananatiling hindi gumagalaw. Nanaunawaan na ang pareho ay nagbabago ng minimum sa isang bagay na makabuluhang pagsulong. Isang rabbi minsan ay tinanong ang kanyang mga alagad, ano ang pinakamahalaga, isang mahusay na mabuting gawa o kaunti? Sumagot siya, ang mahusay ay nagsisimula sa maliit. Ang mga hindi pinapansin ang hindi bababa sa hindi maaabot ang maksimum. Ang mga bulong sa sarili, wala itong pagkakaiba, maaari itong tumalon. Tumugon ang disiplina, ang bawat hakbang na account. Ito ang linya na naghihiwalay sa mga nagtatayo ng isang bagay na tumatagal mula sa mga may walang laman na mga kamay. Ang pangalawang prinsipyo, kumilos kahit sa ilalim ng hindi sakdal na mga kondisyon. Maraming ipinagpaliban ang kanilang mga plano hanggang sa ang lahat ay nasa lugar, libreng oras, sapat na mapagkukunan, tahimik na kapaligiran.
Ngunit ang katotohanan ay ang sandaling ito ay hindi kailanman dumating. Palaging may ingay, obligasyon, pagkapagod. Naaalala ko ang isang babae na nangangarap na maging isang doktor, ngunit may 3 anak at nagtrabaho sa isang merkado. Sinabi ng lahat, imposible, wala kang oras. Gayunman, binasa niya sa gabi, sa kandila, ay sumulat sa mga piraso ng papel. Pagkalipas ng mga taon, nagtapos siya at naging isang iginagalang na propesyonal. Hindi niya hinintay ang mga perpektong kondisyon, nilikha niya ang mga ito. Ang pilosopo na si Nassim Taleb ay nag-usap tungkol sa konsepto ng key anti-fragility na kumikilos sa ilalim ng presyon ay pinalakas. Ang karbon ay lumiliko sa brilyante sa ilalim ng mataas na temperatura. Kung inaasahan mo ang isang nais na hangin na mag-navigate, hindi ka kailanman iiwan ang porto. Ang mga magagaling na pinuno ay nag-sign kahit na laban sa pag-agos. Sa karunungan ng mga Hudyo, sinasabing siya na sumusulong dahil sa mga paghihirap ay hindi kailanman magsisimula. Sino ang nagsisimula sa kabila ng mga ito, isang araw ay mananalo sa kanila. Ang mga pangyayari ay bihirang perpekto, ngunit tiyak na hindi perpekto na ang lakas ay ipinanganak. Nakita ko ang isang binata na nagbukas ng isang panaderya sa gitna ng krisis. Lahat ng ASU. Nababaliw sila, ngunit siya ay nagtalo, ang mga tao ay palaging nangangailangan ng tinapay. Nagtrabaho siya ng gabi, nakipaglaban sa utang, nagpatuloy. Ngayon, mayroon itong isang network ng mga establishmento. Sinasabi ng kaginhawaan, maghintay ng mas mahusay na mga oras. Ang pagpapasiya ay tumugon, magsimula ngayon, at ang mga oras ay mapapabuti. Sa makatuwid, ang pangalawang prinsipyo ay malinaw, itigil ang paghihintay. Kumilos sa kung ano ang mayroon ka, dahil bukas ay hindi magiging mas madali. Ang hakbang ngayon ay ang isa lamang na nagpapalapit sa iyo sa iyong layunin. Ang pangatlong prinsipyo, matupad ang iyong mga pangako sa iyong sarili. Ito ang batayan ng anumang nakamit. Maaari mong igalang ang mga pangako sa iba, ngunit kung palagi kang nagtaksil, magtatayo ka sa paglipat ng buhangin. Nakilala ko ang isang batang lalaki na nais makatipid ng pera. Tuwing linggo, sinabi niya, magtatago ako ng isang bahagi. Ngunit palagi akong nakakuha ng isang dahilan, ngayon ay isang espesyal na araw, bukas kailangan ko iyon. Lumipas ang mga taon ng walang mga ekonomiya, walang hinaharap. Ngunit kahit na pinapanatili ang kaunti, itinago ang kanyang salita, ipinangako ko ang aking sarili at matutupad ko. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang maliit na ekonomiya ay naging pundasyon ng isang negosyo. Tinatawag ng mga modernong may akda ang sarili na ito, disiplina. Kapag natutupad mo kung ano ang ipinangako mo sa iyong sarili, pinapalakas nito ang panloob na tiwala. Nalaman ng iyong isip kung sinabi ko, gagawin ko. Ang bawat maliit na tagumpay ay ginagawang mas malakas. Ngunit kung nabigo ka sa iyong sarili, ang kumpiyansa na ito ay gumuho at nagiging hostage ka sa iyong sariling kahinaan. Sa tradisyon ng mga Hudyo, itinuro siya na hindi tapat sa kanyang sarili ay hindi magiging tapat sa sinuman. Alamin muna na maging mahigpit sa kanyang sariling mga salita at ang kanyang mga aksyon ay magiging matatag. Isang negosyante na nagkita ay nagising siya ng alas 8 ng umaga kahit na walang sinisingil sa kanya. Sinabi niya, kung masira ko ang aking salita, mawawalan ako ng paggalang sa aking sarili. Ang iba ay humanga sa kanya dahil sinimulan niya ang paggalang sa kanyang sarili. Ang mga bulong ng indulgence, ngayon maaari itong maging isang pagbubukod. Tumugon ang katatagan, kung pinahihintulutan mo ang iyong sarili ngayon, mawawala ako bukas. Sa makatuwid, ang pangatlong prinsipyo ay mahalaga, panatilihin ang iyong salita sa iyong sarili. Kung wala ito, ang anumang pagnanais ay mananatiling isang pagnanasa lamang. Ngunit kapag natutunan mong maging matapat sa iyo, ang panaginip ay hindi na panaginip at nagiging isang katotohanan. Ang tatlong mga prinsipyong ito, pinahahalagahan ang maliit, kumilos sa kabila ng mga pagkadilim at igagalang ang kanilang mga pangako sa sarili, ay hindi magkahiwalay na paraan. Ngunit ang isang solong kalsada na humahantong sa panloob na puwersa. Nakita kong inilalapat ng mga tao ang tatlo. Kahit na walang mga mapagkukunan o suporta, iginagalang nila ang bawat maikling pagsisikap, kumilos sila kahit sa gitna ng kaguluhan at natupad ang ipinangako nila sa kanilang sarili. Ang resulta, pagbabago. Hindi para sa mahika, ngunit sa pamamagitan ng malay na pagpili, hakbang-hakbang.
Ang isang taong nakilala ko ay nagsimula mula sa simula, walang pakinabang o mga pagkakataon. Hindi niya hinintay ang perpektong sandali, sinimulan niya kung nasaan siya, sa kung ano ang mayroon siya. At higit sa lahat, itinago niya ang kanyang salita sa kanyang sarili. Sinasabing, bukas ay gagawin ko ito, ginawa niya. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging maunlad at iginagalang. Marami ang nagsabi, siya ay maswerteng, ngunit ang katotohanan ay siya ay nabuhay lamang para sa tatlong mga alituntuning ito. Ipinapaliwanag ng mga modernong mananaliksik ang kababalaghan na ito bilang kapangyarihan ng maliit na gawi at sistematikong pagtitiyaga. Itinuturo ni James Clear na ang mga gawi, tulad ng compound interest, hugis kapalaran. Sinasabi ng Naval Ravikant na ang tiyak na kaalaman at disiplina ay lumalaki bilang porsyento tungkol sa porsyento. Ngunit wala sa mga ito ang gumagana ng walang unang hakbang. Naalala ni Viktor Frankl, ang kahulugan ay ipinanganak na pinili. Araw-araw, pipiliin natin, parangalan ang maliit o huwag pansinin ito, kumilos ngayon o maghintay, matupad ang ating salita o ipagkanulo ito. Ang lambot ay nagbibigay ng buhay sapagkat laging kalakal. Pinupuno ito ng katatagan sapagkat bumubuo ito. Sinasabi ng isang parabula ng mga Hudyo, ay, drop ang pagbagsak, napuno ang pitsel, kung sino ang naghihintay sa ulan ay walang laman ng mga kamay. Ang kanyang maliit na hakbang, ang kanyang katapatan sa salita, at ang kanyang mga aksyon ngayon ay ang mga patak na pumupuno sa pitsel ng kanyang patutunguhan. Nagiging mas malinaw ang buhay kapag huminto tayo sa paghihintay. Walang perpektong sandali, umiiral lamang ito ngayon. Ang mayroon ka lang ay maliit na hakbang, hindi sakdal na mga kondisyon at ang pangako na gagawin mo sa iyong sarili. Ito ang ginawa ng swerte. Nakita ko ang mga taong gumugol ng kanilang buhay sa paghihintay. Sinabi nila, sa lalong madaling panahon darating ito, kaya magsisimula ako. Inaasahan nila ang mga perpektong pangyayari, tulong, inspirasyon, ngunit lumipas ang mga taon at nanatili sila sa parehong lugar. Ang kanyang mga pangarap ay hindi namatay dahil imposible sila, ngunit para sa hindi kailanman gawin ang unang hakbang. At nakita ko ang iba na nagsimula ng wala. Pinahahalagahan nila ang hindi bababa sa isang barya, isang pahina, isang ideya. Kumilos sila sa gitna ng ingay, ang mga paghihirap, ang di kasakdalan. Natupad nila ang ipinangako nila sa kanilang sarili, kahit na walang nakakita. Ang mga taong ito ay nagtayo ng kanilang. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, huwag maghanap ng isang mas mahusay na oras. Ang pinakamagandang oras ngayon, dahil ngayon ay maaari kang mapanatili ang isang barya, matuto ng isang linya, gumawa ng isang hakbang, at ang mga hakbang na ito sa paglipas ng panahon ay magiging isang malaking paraan. Ano ang magagawa mo ngayon? Pumili ng isang maliit na aksyon at gawin ito ng hindi ipinagpaliban. 2, tanggapin ang hindi sakdal na mga kondisyon, ngunit kumilos sa loob nila. 3, bigyan ang iyong sarili ng isang pangako at tuparin ito hanggang sa huli. Maaari itong maging simple, ngunit upang maging pundasyon ng iyong hinaharap. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Bawiin mo ito. Dito natututo tayong mabuhay ng hindi naghihintay, na ginagawang katotohanan ang mga pangarap, isang hakbang ng paisa, simula ngayon. Sapagkat ang lahat ng magagandang pagbabago ay nagsimula sa parehong paraan, hindi kayamanan ni mga kontak o swerte, ngunit may pagpipilian. Sinimulan ng isa ang pag-aaral ng sabihin ng lahat na huli na. Ngayon, tinatawag itong master. Ang isa pa ay nagsimulang parangalan ang kanyang mga pangako at nabigo upang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Ang iyong buhay ay nakakuha ng solid at kalinawan. Ang bawat landas ay natatangi, ngunit ang batayan ay isa, itigil ang paghihintay at pag-arte. Sinasabi ng karunungan ng mga Hudyo, ang araw na nabuhay ka ng walang kabuluhan ay hindi na babalik, ngunit ang araw kung kailan ito isang hakbang ay makakasama mo magpakailanman. Ano ang magagawa mo ngayon? 1, halaga ang maliit, gumawa ng isang hakbang para sa pinakamaliit patungo sa iyong layunin. 2, tanggapin ang imperfection, magsimula sa kung ano ang mayroon ka, kung nasaan ka. 3, sumunod sa iyong salita, ipangako ang isang bagay sa iyong sarili at gawin ito. Maaari itong maging simple, ngunit maging simula. Hindi ka mahina, kailangan mo lang alalahanin ang lakas na dala mo. Bawiin mo ito.
Ang buhay ay hindi itinayo sa paghihintay, ngunit sa pagkilos. At ang pinakamahusay na oras upang magsimula ay ito. Ngayon,